Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At syempre, as promised, sabi niya babalikan niya tayo. Tinupad ni Doc Enat ang kanyang promise. Walang iba kundi si Dr. Rowena Evangelista. Hello. So hello naman tayo sa lolos and lolas Hello natin. po, magandang hapon. At syempre, dahil after ng teacup, sabay-sabay tayong uminom. Nang tsa. Let us praise the Lord. So, ang lalakas ng mga sigaw natin, ha? Kasi ibig sabihin, walang mga rayuma ngayon. Kasi nakinig tayo, tinupad natin ang mga reminders sa atin ni Doc Enat tungkol sa mga do's and don'ts. Pero ngayon, Doc Enat, alam mo ba, are you aware na meron pala tayong patron saint ng mga physicians at nagkataon na meron tayong twin brothers na mga doktors. Ang pangalan nila si Saint Cosmas and Saint Damian. So sila ay magkapatid, twin brothers sila who were born in Arabia and they practiced medicine and surgery. Kasi nga orthopedic surgeon si Doc Enat. So hindi lang basta doktor, surgeon pa siya. Tapos syempre they were serving through their capacity pero at the end, naging sila, martyr. Nabehead sila. Nabehead, no? Because of their Christian faith. Ito yung ating opening salvo kasi alam nyo, may iba pang involvement si Doc Enat. Hindi lang ito profession para sa kanya, pero very humanitarian din siya. Hindi lang sa kanyang pasyente. Siya ay involved dun sa tinatawag na GIDA. GIDA ba yan? GIDA. Anong ibig sabihin nun? Para sa ating kaalaman, Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Yun yung isang grupo na pumupunta dun sa mga areas na inflicted by war. Ganun ba yun? Tapos sumutulong kayo doon in your capacity as doctors and as surgeons. So Doc Enat, kanina napag-usapan na natin na, yun, may nakita kang tumulong. O hindi naisip mo mag-doktor ka, di ba? Ngayon, bigla na lang ba naisip mo, ay gusto ko rin yan. Paano ka napunta dyan sa mission na yan? Talagang mahilig lang siguro akong tumulong. And then, nung 2010, attend ako ng isang conference, yun yung sa Philippine College of Surgeons. Nakita ko yung leaflet about Doctors Without Borders. So, nakita ko yung ginagawa nila sa mga ibang lugar. So, I tried to apply. Apply ako online. Kaya lang, merong question doon sa dulo na, what is your motivation to apply? So, Doc Enat, maputol kita. So, yan ay internationally based? Yes, internationally based na Medicine Sans Frontier, yung Doctors Without Borders. Yes. So, ibig sabihin, mahirap din yung application doon. Hindi miski sinong doktor lang at gusto nila mag-volunteer, pwede. Meron palang process. May process, yes. Meron kang sasagutin. And then, after nun, i-ano nila yung credentials mo. And then, may magtatanong sa'yo, may tatawag sa'yo interview. And then, meron pa rin interview na face-to-face. So, Doc Enat, ito wala nag-recruit sa'yo, ha? Wala nag-invite. Talagang yung flyer lang. Binasa mo at... And then, naging interested ako to apply. So, kasi nung habang nasa med school, di ba, nadadala tayo ng mga seniors natin going Operation Tule, yung mga ganon, or kaya sa isang lugar, kukonsulta kami, mga ubo, sipon, medical mission, yes. So yun, so doon siguro siya nag-start, and then nung nakita ko yung flyer, nag-apply ako. And then hindi ko masagot yung last question na, what is your motivation? Parang sabi ko, kung ilalagay ko lang na nabasa ko lang yung flyer nila, parang hindi siya acceptable. So parang mataas yung chance na hindi ako matatanggap. Hindi ako matatanggap. Mukhang hindi ka seryoso. Di ba? Yes. Parang by accident lang, by chance lang. Parang gusto ko lang subukan. Yun. So, may isang time na parang nag-pray nga ako na, sabi ko, ano ba kasi ang plano mo for me? Sabi ko, hindi ko alam kung ano. So, huwag mong sasabihin in parable kasi hindi ko yan maintindihan. So, nung day na yon, nagsimba ako. And then, yung sabi nung pare doon sa homily, why not share a part of yourself
like applying to Doctors Without Borders. Sabi ko, uy, yun ata yung dinasal ko kayo ng umaga. Parang nakakagulat naman, di ba? Parang God is a God of surprises. Kasi parang, di ba, yun yung walang laman na sagot mo, tapos biglang ngayon, nagtanong ka naman sa Diyos talaga, di ba? Ang sumagot yung pare. Through Wala him, siyang yes. kamalay-malay, di ba? Parang generic naman yung homily na yun, siguro. Yes. Pero in your case, naging very personal and customized, Yes. na talagang yung mismong yun, sinagot ka talaga. So, yung pag-uwi ko, nag-apply ako. So, yun ang nilagay ko dun sa question. Nagulat pa nga ako dahil yung palang application ko, nandun na 2 years ago. Dun sa last page lang talaga ako Na-stack up ka talaga doon. So, hindi hubiro kasi yung mga explain niya pa mamaya. Una-una, wala namang namilit sa kanya. Di ba? Wala nang engganyo na, sige na, let's try it. Parang ito in your own volition, tapos gumawa na lang ang Diyos, connecting the dots ka na lang eh. Di ba? Yes. Eventually. So, kailan mo natanggap yung acceptance? Mga 2011 yan, siguro. So, parang 1 year din process? 2 years? Parang end of parang October ata yun eh. So, may processing, tapos may interview. Tapos kasi mag-schedule pa na pupunta sila dito, interviewin ka pala. Kasi, grabe, may interview, tapos kasi siya, dadayuhin ka talaga. From Belgium kasi yung parang part ng Medicine Sans Frontier na Hong Kong-based naman yung nag-check ng credentials. So, pumunta pa sila dito, nakaschedule yun. Talaga. At marami ba kayo na Madami, magkakasabay yes. nun? Magkakasabay, yes. Tsaka kung kwento nga ng mga friends ko dyan sa pag masali ako, pag pumunta ako for mission, parang MIB, yung Mission Impossible. Kasi through email you're going to, kunwari, Afghanistan, kasi doon ako nagpunta. Yung email mo doon Yun ba ang first? Yun ang first assignment mo? Dalawang baga? Afghanistan yun eh. Tapos hindi kasi ako natuloy sa Syria at saka sa Haiti. Teka muna. Hindi na ito kinakain ng powers natin. Afghanistan pa lang ang hirap na. Tapos meron ka pang iba na Syria and everything. So, buti pinayagan ka sa bahay ninyo. Na kung ano itong papasukin mong to. Hindi, nagsabi ako mga 3 days bago ako umalis eh. Wala na silang choice. Wala Yes. nang choice. Pero syempre, ninervyusin din sila, di ba? At magdadalawang isip din na to let you go. Pero yung first experience mo, ano ba yon? Excited ka? Wala bang takot sa'yo? Ang kinatakutan ko lang is kasi yung yung going to Afghanistan, yung kuha ng visa, it's not here eh. Kinuha ko siya sa Dubai. Oh. Tapos nung tinitingnan ko yung ticket ko, meron akong return flight to Manila. Sabi ko, bakit ako may return flight to Manila? Dami lang yan. Sabi niya kasi, siyempre matatanong sa, sa immigration. Pagdating doon ako magpapa-interview. Tapos may ticket na ako, another ticket going to Kabul. So hindi pala diretso? No, punta ako sa Dubai. Sa Dubai yung ano. Tapos ang maganda, nung nandun ako sa embassy, ang sabi sa akin, anong employer number mo? Sabi ko, ha? Akala na trabaho. Employer number? Sabi ko, hindi ko masabi ko, volunteer kasi ko eh. Tama. Employer number. Hindi syempre tulala, hindi ko alam sasagot ko. Tapos mayroong OFW na Pilipino. Ano daw employer number mo? Sabi ko, ha? Wala ka naman Wala ka talaga akong employer, sabi ko. Tapos tinawagan ko yung MSF namin sa Hong Kong. Sabi niya, you just wait, may papadala silang number. So may binigyan sa kanilang manggagaling. So, yun. Pagdating doon, sabi nung nasa embassy, so you're going to Afghanistan. Sabi niya, thank you. Naglalo siya for helping. You will be able to help by... So naintindihan na nila yung purpose mo talaga. Umalis na ako, yes. So yung, paano mo niready ang sarili mo? Dahil alam mo yung pupuntahan mo eh. Wala, kasi niready ko yung sarili ko kasi wala akong mabili nung shalwar kamis. Kasi kailangan, di ba meron silang suot. Tama. So, kinitingnan ko doon sa website, ano ba itsura nun? So, yun ang iniisip ko, anong isusuot ko pagdating ko doon? Kasi hindi pwede. So, parang problematic ka. Paano ko lang niready yung kakaiba sarili ko. ako, kakaiba itsura ko sa kanila. Hindi pwede makapasok kasi yung pupunta ako sa Kunduz, conservative daw na place. So, yun lang naman ang pinag-isipan ko. Kasi iniisip ko, binigay sa akin to ni Lord. So, hindi naman siguro niya ako pahahamakin doon. Ang ganda naman ng pananaw na yan. Let us praise the Lord.
So kita nyo, lolos and lolas, hindi lang kayo ang inaalagaan ni Doc Enat, hindi lang yung quality of life ninyo, ini-extend pa niya yung sarili niya dun sa mga area na walang gustong pumunta. Walang gusto pumunta doon kasi parang ang tanong lagi, makakabalik pa ba ako ng buhay? Kasi anything can happen, di ba? Yes. Nasa gitna kayo ng laban eh. So yung pinupuntahan mo niya, hindi yung adventure. Ang pinupuntahan niya, paano maibsan ng, maka-alleviate ng suffering ng mga tao kahit hindi natin kalahi. Tapos pagka ganun, hindi ka pwede mamili ng pasyente, di ba? Whether sa kalaban, biktima, di ba? Walang choice yun. Basta tinitignan mo siya as a human being. Meron kaming naging patient na multiple gunshot injury na galing sa malayo. So, syempre, as yung parang routine, bago mo ipasok sa OR, kausapin mo yung relative. So, kinausap namin yung relative, pinasok namin sa OR, tapos namatay siya. Kinausap na naman namin yung relative. Tapos, few hours after, malaman, Taliban pala silang lahat. Oh, so yung kausap mo mismo at saka yung pasyente, namatay. Taliban pala lahat sila. Talaga? Okay. Pero nung time na yun, you were really trying to save the person, yes, no? so tinry Pero namin. sa tingin mo sa umpisa pa lang, on the onset, malabo, Kasi walang ang tagal, laban. kasi ang tagal din ng travel time kung saan nangyari. Tapos maputla na siya. Mukhang kaya. Kaya lang, siguro Pero blood multiple loss, talaga. multiple gunshot injury. So, kayo, ang procedure ninyo, andyan na yung gera eh. Dadating na lang kayo, di ba? So, paano yun? Yung security measures, sagot na nila yan. Actually, yung place namin sa Afghanistan with Doctors Without Borders, wala kaming guns. Walang guns sa mga guards namin. Ay, wala. Wala. No guns. Paano nila kayo po-protect? Mananakot tayo sa shoo, ganun lang yun. Ang laging briefing lang namin is, every time na lalabas ka ng house, ilalagay mo kung nasan ka para alam nila kung ilan na nasa house, ilan yung nasa hospital. Ganun lang. Kakatakot naman yun. Parang wala pa ng security. Wala. Hindi ka secured. Hindi. So talagang yung risk mo, 100% ng buhay mo, hindi mo na talaga alam kung mababawi ka pa. Kung makakauwi ka, yes. Kung makakauwi. So parang tuwing aalis ka from the Philippines, yung kiss mo sa bahay, parang goodbye na yon. Pero tingnan mo yung ngiti niya, no? Yung parang handa siyang mamatay. Di ba? Di ba kahit tulog ka na, mamatay ka naman? Oo. Grabe. Tapos yung bawat stint mo, gaano katagal yon? Doon, 8 weeks. 8 weeks, so about 2 months. Yes, kasama doon yung travel time na siguro mga 3 to 4 days. Pero dun sa travel time pa lang, halos mamamatay ka na rin eh, di ba? Kasi syempre may mga mines yan, may bombing along the way, bago mo ma-reach talaga yung area na pupuntahan mo. Hindi, kasi ang ginawa namin noon, from Kabul, yung capital, kasi from Dubai to Kabul is plane. Okay. Tapos Kabul to Kunduz, yung lugar ko kung saan ako nag-mission, sumakay ako sa ICRC plane. Oh. ICRC plane na kung malamig sa labas, malamig din sa loob kasi bukas sa bintana. So, yung may propeller. Sila yung nagpo-provide nun, sila yon. Hindi, kino-coordinate. Dati, kasi ngayon iba na raw ang ginagawa. Kino-coordinate ng MSF with Red Cross na doon kami sasabay. Okay. Kami So, sasabay. ayun medyo safe yun, no? Through the Red Cross. Hindi pa rin. Hindi Kasi pa- siyempre, dadaan ka doon sa lugar. Sa bagay, no? Sa bagay, tama. Tapos Kasali pa walang rin radar. yun. Walang radar. Oo So pag nga. hindi nakita ng piloto yung ilalim, hindi kami makakaland. Tama. At hindi naman siya mas high-tech kaysa dun sa mga military planes na ginagamit, di ba? So talagang yung isang paa mo nasa hukay. Pero parang tuwan-tuwa ka pa eh, no? Ang saya-saya mo talaga eh, no? Parang kaya mong kainin ng mga bala na yan. So pagdating doon, dahil syempre puro threat yan, no? On the side. Pero pagka nag-o-opera ka na, paano na? Bumabalik ka na talaga sa focus mo talaga na kahit may kabi-kabi lang nagtutunugan dyan. Doon sa lugar kasi namin, hindi siya sa front line. So hindi siya ganun kaingay na may nagpuputukan. Oo, kaya... Pero aware ka lang na may ongoing. Yes, kasi every morning, meron kaming briefing, what happened the whole night, anong in-expect for the day, yung mga ganun. So kasama yon. So Doc Enat, ano naman ang mga triumphs? Ibig sabihin, lagi bang naisasalba ang mga pasyente dun sa experience mo? Oo naman. Marami naman akong na-save doon sa Afghanistan. Marami ding, pero konti lang naman. Siguro, meron kami isa, landmine, victim.
So, abdominal, hindi meron siya sa paa, mga shrapnel. Tapos ilang beses balik-balik sa operating room kasi yung sa tiyan. Hanggang sa eventually hindi na kami nag-opera, nutrition lang siya. After 2 months, 3 months, nakasmile na nga siya eh. Wow. So, nalusot siya, nakauwi siya. Ay, praise God. So, yun yung mga nakakapagpangiti sa inyo. Parang Oo, worth yes. siya ng pagod, ika nga. Yes, oo. Tapos, thankful naman sila. Hindi sila marunong mag-thank you. Talaga. Walang biro. Hindi naman sila marunong noon. Kumbaga, kasi di ba tayo sa Pinoy, di ba? Talaga walang katapusan yung thank you niya noon, hanggang bukas, hanggang sa susunod na lahi. Wala. Sa kanila, Wala hindi naman. nila nature. Siguro, dahil meron din kami translator eh. So, hindi mo alam kung sa kanilang language, sinasabi sa translator na hindi nalilipat sa amin, hindi ko alam. Tama. So, even without the thank you at hindi man makarating sa inyo, kayo, you keep on doing what you need to do. Yes. So, tapos wala naman kayong experience dyan sa Afghanistan na naging casualty among yourselves. Walang aksidente, walang Wala ganun. naman. Oh, pero di ba may bombing doon, pero wala na ako doon. Oo. So, gaano kadaming panalangin ang binabaon mo pag nandoon ka sa ganyang sitwasyon? Yung ordinary lang naman. Mahiya naman si Doc Ena to. Nahiya talaga Hindi siya. naman kasi pinadala ka doon eh. So, ready ka lang. So, ang nakakatuwa sa'yo, Doc Enat, hindi ka masyadong spiritual eh, di ba? Hindi masyadong religious. Pero tignan nyo naman yung faith na pinapakita mo. So, very clear sa'yo, ikaw ang nagpadala sa akin, eh di bubuhayin mo ako. Di ba? Parang very clear and simple logic lang yon. Kaya, lolos and lolas, kaya wag kayo na panghihinaan ng loob. Kasi tignan nyo si Doc Ena, nasa gitna siya talaga ng laban, kabi-kabila, pero dahil pinanghawakan niya, ang Diyos ang nagpadala sa kanya on-site, kailangan siyang tulungan ng Diyos para magawa niya yung dapat niyang gawin. So tayo, lolos and lolas, wala tayo sa gera. No? Hindi tayo nakakaranas ng gano'n ng mga trahedya sa buhay. Ang laban lang natin, pagtaas ng blood pressure, yung sakit ng tuhod mo, yung bawal kainin, kinakain mo. So do not despair. So magpapatuloy tayo dito sa ating kwentuhan, Doc Enat. So meron din bang counterpart yan dito naman sa Pilipinas? Meron naman siya. Ngayon, ang group ko is Remote Area Medical Philippines. Ang pinupuntahan naman namin is mga disadvantaged areas na and madalas conflict areas. Before, nung nag-start yung group namin, doon kami, ang kausap namin is yung mga doctors to the barrios. So sila yung nagdadala sa amin sa lugar, tapos doon kami tumutulong. Tapos ngayon, nung nakilala na kami ng mga army na nagdadala sa amin. So galing na ako sa Sulu, Mama Sapano, sa Basilan, nakatatlong balik na ako dyan. Last week, nasa Lanao ako. Northern Samar, galing na ako, tsaka sa Batanes. So, parang on a regular basis to, no? Para na siya nagmo-mall. Ako yung nandating sa akin habang nakikinig ako sa kanya. Parang pumunta lang ako sa mall, no? Parang ngayon, Mega Mall, bukas sa MOA siya. Parang ganun lang ang dating. Pero ito, sabi mo, mga far-flung areas talaga at lagi bang may security risk din? Mataas. Lately, din. yes. So, yan, meron, dahil army na yung ka-partner ninyo, siguro naman pinoprovide na kayo ng security. Yes, meron kaming kasama. Tas May baril na ngayon yan. may baril. Kasi sa Afghanistan, walang baril eh. So, meron kami pinuntahan ng mga lugar na kailangan namin lumakad ng mga at least 5 hours. Basta ang bilin lang sa amin, pag may putukan, dumapa ka lang kasi ang tumatayo, yung may baril. Oo, tama naman. So, doon ka lang. Buti na lang wala pa kami na-encounter. So, Doc Ena, dapat following instructions, Yes. no? Hindi mo pwede sabihin, sino yung tatayo? Di ba? Play dead lang. Nagkamali, patay tayo dyan, di ba? So, pagdating mo naman doon, hindi mo na naman alam kung sino ang ginagamot mo. Kung Yes. yan ay kalaban, kung yan ay pasyente lang, biktima, para fair, equal kayo talaga sa lahat. So, nakaka-survive din naman yung mga nadadalang pasyente sa inyo. Oo, yung ginagawa naman namin doon, hindi naman sila life-threatening kasi yun yung meron kasi kasamang medicine, adult medicine, may pediatrician, merong optam, nagtatanggal din ng mga kulaba sa mata. So team kayo. Team kami of specialists. So, compared sa ibang mga medical mission, kami specialist na kasama. And then, kami nagdadala ng mga supplies. Oh.
Kayo ang nagpo-provide ng supplies? Yes, kami nagdadala ng gamot, kami nagdadala ng supplies, and kami nagbabayad ng pamasahe namin. Oo nga, so Doc Enat, parang ang yaman-yaman ng Diyos, no, na nagpadala sa'yo. Kasi dun pa lang sa supplies, di ba? Kaya ang medical mission hindi nangyayari kasi pag walang supplies, di ba? Pangalawa, yung pamasahe pa lang. Ang lalayo ng mga pinupuntahan ninyo. So, from your own pocket talaga yon, wala kayong mga sponsors talaga. Nag-fundraising kami minsan. Para lang talaga masustenahan yung mga supplies, yes. supplies, hindi pa rin pamasahin ninyo. So, Doc Enat, ibig sabihin, tuloy mo pa yung profession mo para masuplayan mo itong mission. Yes. Di ba? Tama, Yes, yes. profession and mission na it goes together. So, para hindi ka malimitahan dun sa iyong ginagawa. So, paano naman kung yung karanasan mo, nabanggit mo kasi Mama Sapano, kami sa mind namin, magulong area yon. So, nakaranas ba kayo ng gulo? Hindi naman. Actually, ang host namin sa mga Masapano, mga ampatuan eh. Talaga? Oo, sila yung mga nakakulong. Mga kamag-anak nila. Mababait naman. Pero sila kasi yung reigning eh, di ba? Parang ganon. Sila Mababait yung... naman sila doon. Tapos, yun lang, siyempre yung sa bahay na tinitiran mo, may security. Actually, may security. Pero meron kami isang napuntahan sa South Cotabato na ayaw nila ng may makitang army or sundalo. So, sensitive sila doon. So, inabide naman namin yun na pumunta kami na wala kaming kasama, kami-kami lang. So, talaga yun, suko ka lang talaga sa Diyos na kaya nyo to. Oo, doon kami pinapunta. Siguro naman ililigtas naman kami, di ba? Ang galing ni Doc Enat, no? Kakaibang missionary to. Kasi minsan sa simbahan nga, nininervyos pa pagka on a mission. Ganyan din, pareho tayo na mission, except that sa inyo, medical nga, surgery. Pero sa simbahan minsan ganun, nararanasan din ng mga taong simbahan yung takot, yung nervyos na, Lord, paano yun? Kahit na dinimanda ng Diyos na humayo kayo, no? I'm sending you forth. Huwag na kayong magbitbit ng kung ano-ano. Samantalang kayo, hindi naman religious yung bitbit ninyo, hindi religion, di ba? Kundi yung services ninyo. Pero nakakayanan nyo, no? Yes. Na tatawid nyo, no? No fear. Tapos yung pag natutulog ka, yung masarap yung tulog, yung as in normal na tulog o yung cautious ka. Hindi, pag natulog ako, tulog eh. Yung parang bahala na bukas. Oo, Tumigising ka talaga. Masandal, tulog. Yan, hindi siya comfortable na mga lugar. Doc, di ba kinwento mo nga, sabi mo hindi lang din sa pagtulog, yung putik na dinadaanan mo, saan ba lugar yan? Sa Northern Samar, umuulan kasi noon. So, nakapag boat kami, pero maikli lang. Tapos kailangan mo lumakad sa putik. Sabi ng mga sundalo, dahil siguro mas fit sila, tsaka they do it every day. Sandali lang yan, 1 hour. 5 hours namin nilakad. Yung 1 hour sa kanila, sa inyo 5 hours, no? Parang typical Pinoy, pag naligaw ka at nagtanong ka, malapit na ba? Oo, dyan lang yon. Yung pala yung dyan lang yon, 5 oras pala yan. Pero hiking lahat yon, lakad talaga yon. Yes. Putikan. So, paano mo kinakaya? Dinasal ko lang noon, sabi ko, wag lang ako mag-pass out kasi pag nag-pass out ako, di nila ako kayang buhatin. So yung parang welfare pa nila ang naisip mo ha, na hindi nyo ako kakayanin, kaya dapat wag ako mag-pass out. Kasi sabi nga 1 hour, so ako lang ang may dalang water bottle. So ako lang yung prepared sa tubig na ano, ang problema, pahingi. Siyempre, nakakaya naman din mo i-share. Yun. Tapos pagdating namin doon sa taas, bupo ka agad ako. Nung binigyan ako ng tubig, binuhos ko sa sarili ko eh. Tapos yung katabi ko, sabi niya, nag-overheat ka ata. Sabi ko, nag-overheat talaga ako. Ginawa kang makina. Ang init talaga. Binuhos ko yung sarili ko tubig. Kasi, kung 5 oras ba naman? Tapos non-stop yun? tumitigil kasi hindi naman kaya eh. Kasi nga, pag nalumubog sa tubig, so dahan-dahan, uupo ka lang kung saan. Pero diretso kasi wala naman ibang tutunguhan yan eh. So dun sa mga experiences mo, marami rin ba dun mga lolos and lolas na? Meron. O meron na bang discrimination na ang papapilahin na lang sa inyo yung mga bata-bata kasi mas may laban sa buhay? Hindi ba ganun ang sitwasyon natin? Hindi. Kasi ang dami nga namin. So kung madalas pag matatanda, hypertensive, diabetic, may adult medicine kami. Meron kaming physical therapist na pumupunta pa sa bahay. Kung hindi kunwari na stroke, hindi nila mabuhat, pinupuntahan niya. So tinuturuan niya paano ipiti, tuturuan yung relative paano siya iupo, kahit maupo man lang, di ba?
So, Yun. i-educate talaga. Educate, yes. Oo. So yun, pumupunta pa siya sa bahay para ma-educate kung hindi mabibit-bit. So, Doc Enat, itong ginagawa mo both in your profession and in your mission, sa tingin mo mga ilang taon pa ang kakayanin mo? May ganun ka bang projection o till eternity na to? Hanggang kaya. Amen, amen. Hanggang kaya ha, yun ang promise sa atin ni Doc Enat. Grabe, let us praise the Lord. So tignan niyo yung sense of mission, no? Hindi lang sa simbahan ito. Ang sense of mission ay pangkalahatan kasi ito ay binhi na itinatanim ng Diyos sa puso ng bawat isa. So naniniwala ako, lolos and lolas, isa kayo sa mga susi kung paano na itanim yung mga seeds of services, seeds of faith, seeds of hope para sa mga doktor na katulad ni Doc Enat, kasi kung hindi sa mga sinauna na nagtanim muna dun sa puso mo, wala kang huhugutin eh. So ngayon natutuwa kami, we are so blessed by your presence, Doc Enat, na nakahanap tayo ng counterpart, no, sa medical field naman, na yung pananampalataya sa Diyos ay beyond words. Hindi lang beyond borders eh, beyond words. Kasi pag taong simbahan, yan, lolos and lolas, iba, kayang-kaya natin magrosaryo, kahit 20 mysteries pa yan. Yung everyday na pagsisimba, kayang-kaya. Pero nandito yung counterpart natin. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. At ang pinaghuhugutan nito, hindi lang yung skill. Kasi kahit na highly skilled ka, highly trained ka as a surgeon, pero kung wala sa loob mo, I don't think pupuntahan mo yung mga remote areas na yon. You can conveniently stay at your clinic, di ba? At intayin mo yung mga pasok ng pasyente at ikaw pa mamimili kung sino yung schedule mo sa surgery ng yes or no. Pag ayaw mo, refer na yan, di ba? Pero ito hindi eh. Iniwan mo muna ang lahat para puntahan yung mga less fortunate brothers and sisters natin. So Doc Enat, this is not just a mission coming from the Lord. I think this is a mission for the Filipino people as well. May counterpart yung Doctors Without Borders. Pero meron kayong counterpart dito sa Pilipinas. Ang aming dalangin, lolos and lola, sana magtayo tayo ng bagong bayan na may pagkilala sa Diyos at makapaglingkod sa ating kapwa. Sana yung mga resources dito sa Pilipinas hindi maaksaya. Kasi nakikita ninyo, may mga tao sa sariling effort, sa sariling bulsa, sarili nilang resources. Dapat yan, kung tutuusin, katawan na lang nila eh, di ba? Kasi yung skill ninyo, yun ang babayaran sa inyo eh. Kasi kahit may pera ang tao, but without your skill and knowledge, paano ma-address yung needs ng mga pasyente? So sana sa bayang Pilipinas, no, sama-sama tayong mag-hope, no, na maging maayos ang lahat para may access lahat, no, yung mga kababayan natin na nasa malalayong lugar. Imbis na napupunta sa waste yung pera ng bayan, di ba? Kung doon makaka-establish tayo talaga ng mga hospitals, makaproduce ng mga doctors na katulad ni Doc Enat, siguro yun ang contribution natin, lolos and lolas. Hindi man physically, dahil baka mga retired na kayo, nandiyan na lang kayo sa bahay, at least no, sa consciousness natin as a Filipino nation, makita natin that we can work it out. Collaborative, no, communal talaga, hindi lang yung at the confines of our homes. So Doc Enat, dami ko na sinabi. Ikaw baka meron kang mensahe sa mga lolos and lolas natin o sa kapwa Pilipino natin? Siguro you just pray sa group namin. Sa group namin, you pray for us that we will be able to be physically fit, and then we can sustain and we can go to more places to help these people. At ako, Doc Enat, ang prayer ko, huwag mawawala ang sense of humor mo, ang iyong joy in the Lord. I believe yung saya mo is actually joy, no? It is joy coming from the Lord. Kasi yung fear, no? Ang galing-galing mo, no? Kaya mag-step back nung fear sa'yo. At ang nagte-take over is the joy, no? Ano yun eh? Something permanent. That in the midst of any storm, nakakatayo ka, you can rise above that pressure, and that is grace, a grace coming from the Lord. So thank Doc Enat from the bottom of our hearts. So ngayon sa ating pagtatapos sa unang buwan ng taon, no, ng 2026, manalangin po tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Remember us, O God, from age to age, be our comforter. You have given us the wonder of time, blessings in days and nights, seasons and years.
Bless our senior citizens and their families at the turning of the year, and fill the months ahead with the bright hope that is ours in the coming of Christ. Amen. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Dr. Rowena Evangelista. At sana na-inspire po tayo dito sa ating serye, Love Beyond Borders. Thank you very much, and we'll see you again next month, next Monday. Bye-bye!